namin, Panginoon. Bigyan mo po kami ng lakas, ng tatag, Panginoon. Ang sa oras na ito, kami po ay pupurihin ka, sasambahin ka. Tangi ikaw lamang, tanging pangalan mo lamang ang itataas sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. At sa oras po ito, ganun din po, Panginoon, sa bawat anak mo, Panginoon. Touch our heart, Panginoon. Open our heart, O love, for the love of your kingdom, O Panginoon. Sa oras po ito, Lord, tinatas din po namin ang pagkakaisang ito upang mapurihan ka, Panginoon, upang sa oras na ito, Panginoon, ipag-celebrate namin, Panginoon, ang pagmamahal na binigay mo sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po at sa lahat ng nakatayo, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, mula sa mga musician, Panginoon, at sa lingkod mo na maghahayag ng iyong salita. Amang banal, dinedeklara po namin ang anointing, ang wisdom and knowledge, Panginoon. In the name of Jesus, dinedeklara po namin, Panginoon, banal na Espiritu, manguna ka, punuhan mo ng iyong kalwalatihan ng lugar na ito, na bawat isa ay mag-enjoy, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong kapurihan, kapasalamatan, sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Isang pinagpalang umaga, church! Lahat ng nagagalak, pakisabi sa katabi mo, tayo'y magsasaya sa presensya ng Panginoon! Amen! Dahil tunay na sa kanyang presensya, punong-puno ng kalayaan, punong-puno ng kagalakan. Amen! Kaya naman, nararapat na ibigay natin ang mataas na papuri at pagsamba sa Kanya. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Gising sa umaga, ako'y magsasaya. Kung ako ay ikaya, sa'yo ay may sigla. Sinasabay ikaw lang, sa'yo kabanalan. Ang iyong katapatan ay magpakailanman. Come on, church! Ikaw lang ang pupurihin, mukha mo'y hahanapin. Yakap mo at paingin, sigaw ng aking damdamin. Gising sa umaga, ako'y magsasaya. Tama ko ay ligaya, sa'yo ay may sigla. Sinasambay ikaw lang, sa'yo kabanalan. Iyong katapatan ay magpakailanman. Purihin natin siya! Pupurihin, mukha mo'y hahanapin. Yakap
piling mo, Panginoon, kami magsasaya. Mga church, awitin natin ang Panginoon. Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, Diyos, sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y maghihintay. Hallelujah! Kami magagalak sa piling mo, Panginoon. Mga church, awitin natin. Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Tayo ay malaya. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y may tagumpay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y maghihintay. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, kami maghihintay sa'yo. Salamat, Panginoon. Naman, church, awitin natin. Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Tayong lahat ay lumaya na. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Minsan pa, awitin natin. Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Salamat, Panginoon. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y may tagumpay.
mo, Panginoon, punong-puno ng kalayaan. Hallelujah. Kami punong-puno ng kagalakan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa presensya mo, sa piling mo, may kagalingan. May katagumpayan. Hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hindi namin kakayanin kung wala ka sa buhay namin. Oh, salamat, Panginoon. Patuloy kang madakila. Patuloy kang mapurihan sa aming buhay. Oh, walang hanggang pasasalamat ang aming hatid, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Come on, church. Dakilain mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong pagsamba. Oh, purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Purihin ka, Panginoon. Maghari ka sa aming buhay. Urabakhandarabasikandaraba. Oh, Banal na Espiritu, maghari ka. Kumilos ka. Manguna ka. Yarabakhandarabasikandaraba. Sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, sa bagong awiting ating aawitin, patuloy na sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng ating lakas, patunay na maparangalan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon.
pamansakin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong ligid, kalagip ng awitin. O sambahin ang ngalan mo, dakilain ka, Panginoon. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Ngayon pamansakin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, kaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong ibig, malapit ang awitin. O purihin ka, O Diyos, sambahin ang ngalan mo, maluwalhati ka, Panginoon, dakilain ang pangalan mo. Purihin ka, Panginoon, sambahin ang ngalan mo. Oh, hallelujah. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, kaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, kaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong ibig, wagas na pagsintay iyong ibig, wagas na pagsintay iyong dinggin, kalagip ng awitin. Oh, purihin ang ngalan mo, Panginoon. Maghari ka sa aming buhay. Sambahin ang ngalan mo. Dakilain ka, Panginoon. Oh, maghari ka. Oh, salamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang aming hatid, Panginoon.
papuri at pagsamba. Hallelujah! Salamat, Panginoong Jesus! Patuloy na maghari sa aming buhay! Oh, salamat! Salamat, Panginoon! Hallelujah! Pinupuri ka namin! Sinasamba ka namin! Sa pangalan ni Jesus! Amen! Hallelujah! Hallelujah. Amen. Good morning. A blessed morning. Pakisabi sa katabi mo, Maya payabak kaya ka. Amen. Mumuran maluto. Amen. Thank you, Lord. Sige po, tayo ay darako na sa ating tithes and offering. Amen. Sino po dito yung handa na para magkaloob sa Panginoon? Amen. Yung ating pangalawang pagsamba sa Panginoon, no? Ito po yung ating pagbibigay. Amen. In Deuteronomy chapter 8 verse 18, ang sabi po dito, no? You shall remember the Lord your God. Alalahanin daw po natin ang Panginoon, no? Sa anumang aspeto ng ating mga buhay. Ang sabi dito, for it is He who gives you power to get wealth. Amen. So ang sabi po dito, no, alalahanin daw po natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. Bakit kaya? Dahil siya daw po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para tayo ay pasaganain. Amen. Sino dito yung masagana ang kanyang buhay, magsabi ng Amen. Amen. Binibigyan tayo, no, ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Upang i-bless ang bawat isa sa atin. Amen. Ang sabi po dito, teach the importance of stewardship. Amen. Ang sabi dito, kailangan daw po, no, mahalaga po 'yon, no, na tayo ay pinagkatiwalaan, no, ng Panginoon sa lahat ng mga natatanggap po natin. Sabihin mo sa katabi mo, katiwa-tiwala ba tayo? Hindi, sabihin mo with feeling. Sige, sabihin mo sa kanya, katiwa-tiwala ba tayo? Amen. Kasi, di ba, magsalita kayo, nilalawin mata yan. Sabi dito, no, kailangan daw, turuan daw po natin, no, yung ating mga sarili, na kung paano daw po natin, paano ipinagkatiwala ng Panginoon ang lahat-lahat, mga pagpapala man yan, financial man, o anumang bagay na ipinagkaloob ng Panginoon. Kailangan daw po, no, ito ay maging, bigyan daw po natin ng importansya. Ang sabi dito, God give us the blessing of being able. No, binigyan niya tayo, no, ng kapamahalaan, o binigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon saan? Sa ating mga trabaho, wow! Sa ating mga negosyo, amen? Sa lahat ng ating mga nare-receive, sa ating work, no? Ang sabi dito, at tinuturuan din tayo ng Panginoon how to save, how to spend, and accumulate our wealth na meron tayo. Wow! Sabi mo sa katabi mo, wow! Amen! Hallelujah! Ang sabi dito, we do this for our children. Ginagawa naman natin ito, di ba? We spend a lot of time sa ating mga anak, no? Ini-invest natin yung ating mga pagpapagal, yung ating mga
source, no, sa ating mga trabaho, binibili natin yung ating mga anak. Ano pa ba ang sabi dito? Bakit natin ginagawa dito? Sabi niya dito, we do this, sabi niya dito, hindi lang para sa ating pamilya, hindi lang para sa komunidad, hindi lang para sa ating sarili, but ang sabi dito, but we also do it to honor God. Amen? To honor God as faithful stewards. Amen. And as stewards, we joyfully worship each day by giving back to Him. Amen? Ang sabi dito, sa pamamagitan no, ng mga blessing, ng mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ito daw po ay ating isa sa mga pagsamba natin sa Panginoon araw-araw. Amen? Ang sabi dito, worship God in each Sunday by giving back to Him from what we have earned. Amen. Lahat ng mga natatanggap natin so that, ano sabi dito, the church can do meaningful work for God's kingdom in the world. Amen. Ginagamit po yan para angalin po, para po ma-expand pa po. Amen. Yung ministry, yung gawain ng Panginoon, sino yung gagamitin dito? May inaya, sino yung gagamitin dito? Sabihin natin, ako yon. Tayo yan! Amen! Hallelujah! Sige, lahat tayo ay tumayo. No? As pagrespeto po no, sa ating mga kaloob, taas po natin yan sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa bawat kaloob na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Lord. We thank you, Lord, inaalala ka namin, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng iyong kabutihan, ng lahat, Panginoon, ng mga pagpapala, sa lahat, Panginoon, ng pagkakataon ng aming mga buhay, Panginoon, inaalala ka namin, Panginoon. We thank you, Lord, for this tithes and offering, Panginoon. Inihahandog po namin at iniaalay, Panginoon, Lord, ang mga kaloob na to, Panginoon, upang, O Diyos, maparangalan ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, lahat na po yung ating mga kaloob, amen. Ibigay na po natin yan. Okay? Announcement po, no? Next week po is our leadership meeting, no? Leadership meeting po natin. Leaders meeting po. Next Sunday po. Amen? Okay. Thank you, Lord. Happy birthday daw po. Yes. Amen. So, bago po ako pupunta sa ating, sa ating word, sino po dito yung, kaninang pagpasok dito nabigyan? May binigay sa kanya yung usher. Ay, amen. Sino po? Sino po yung mga nabigyan? Sige po, eko po Marinia, tasyo po rin gamat yun. Sige, taas. Okay. Okay po, so mamaya po, before po yung ating, after po ng preaching, no, lalapitan po kayo ng mga usher para po doon sa ating gagawin after the service. Amen? Amen. Sino po yung excited? Dito ako, excited ako no? So, mamaya po, no, lalapitan po kayo, no? Although alam ko po na meron po kayong dala. Amen? Pero, syempre po, hindi naman din makakawin ang church. Amen? So, sa maliliit na bagay po yan, amen, gusto po namin i-appreciate, especially po, itong celebration na to. Amen? So, sa maliliit na pamamaraan po, no, talagang release out po tayo ng church. Amen? Masasabi po ba natin we are blessed? Amen? Inaalala po tayo ng ating church, no, sa mga ganitong celebration po. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, na-appreciate kita. Hawakan mo yung kamay na katabi mo. Sige, hawakan mo yung kamay na katabi mo. Hawakan mo. Sabihin mo, taas mo. Iganon niya, taas niya. Yan. Amen. Sabihin mo sa kanya, na-appreciate kita. O, hawakan mo ulit yung balikat niya. Hawakan mo yung balikat niya. Hawakan mo, sabihin mo, yukyukan mo, na-appreciate talaga kita. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kailangan po, pag nasa kaharian, kailangan lahat masaya, lahat happy, sabi ni Raisa May. Amen. Lahat ng masaya dito, magsabi na amen. Amen. Buri po talaga, yung ganda kayo, eh. Amen. Sige po, last part na po ng ating mensahe about love po this month. Okay? Continuation po ito doon sa ating mensahe.
in 2 Sundays po, no, napag-aralan po natin yung buhay po ni Ruth. Tama po ba? Okay, we are in the part 3, no? The life story of Ruth and Boaz. Sino po dito yung nahahamon sa istorya po ni Ruth and Boaz? Tita Son lang yata, no? So, now, last part na po to. Amen? So, yung pong title nito, no? Love is in the air. Hallelujah. Woo! Marami na po no, na-identify about love. No, sa ating pong part 3, meron pa pong kahulugan. No, dito sa istoryang ito, ang ating pong pag-aaralan ngayon is the book of Ruth chapter 3. Okay, sa kabuuan po ng chapter 3 ng Ruth. Love is an act of the will, not the emotions. Kanina, tinapik ni Ma'am Jera yan. Sabi niya, ang pagmamahal ay hindi lang basta nararamdaman. Amen po ba? Hindi lang basta nararamdaman ito, ang sabi dito, but it is a will. Amen. Na ikaw mismo, kaya ka nagmamahal, hindi lang basta nararamdaman mo. No, dahil itong tao na to, no, kaya mo siya nagustuhan, kaya mo siya minamahal, kasi you know in your heart na itong tao na to, no, talagang, di ba, na pinag-pray mo, no, kaloob ng Panginoon. Sige, tingnan mo yung katabi mo, no? Yung ba husband mo, katabi mo, yan ba ay regalo ng Lord sa'yo? Pinanalangin ba natin yan? Amen? Kaya nga po sabi ni Ma'am Jera kanina, ang emotion, sabi niya, marami po ang sabi ni Ma'am Jera kanina, ang naliligaw, no? Pagdating po sa emotion. Kapag ang pagmamahal o pag-ibig ay nag-reign po, yung nanguna sa atin ay emotion, madalas po marami ang napapahamak dito. Amen po. But ang sabi dito, Ruth chapter 3 is a beautiful portrait of human life. Amen. Pag sinabing portrait, ito ay larawan o naglalarawan, no, kung paano magmahal ang isang tao. Amen. Is a portrait of human love while we can feel love. Normal ba ang magmahal ang isang tao? Sino po din naniniwala na normal ang magmahal sa isang tao? Yes, habang tayo ay nabubuhay. Amen. So natural po yan. We have an emotion. Amen. Tayo po talaga ay nagmamahal. Amen. But ang sabi dito, while we can feel love, the pillars of true love are all action or acts that will, ang sabi dito. This love story will find a parable divine love. Mamaya, no? I-identify natin yan about the portrait, the pillars, and then the last is the parable. Amen. Now, in chapter 3 of Ruth, there are 3 scenes in this story. Amen. May tatlong eksena. Wow, parang nasa pelikula. May tatlong eksena, no, na makikita natin dito po sa act po ng Ruth, no? At imahimayin po natin ito. Amen. Okay, pakisabi sa katiba mo, are you ready? Okay, number 1. Ang sabi dito, a portrait of human love. Amen. Portrait, it means larawan ng pagmamahal ng isang tao. Amen. And ang sabi dito, doon sa letter A, meron pong mga sub-points dyan sa baba. Meron sin number 1. Ano yung sin number 1 na makikita natin dyan? In Ruth chapter 3, verse 1 to 5. A match-making mother. Amen. Na kung saan, no, babasahin po natin itong istorya na to, bakit, no, binigyan ng gumawa ng pamamaraan si Ruth, no, para ihanap, no, itong kanyang manugang. Actually, hindi niya anak to. Ito ay kanyang manugang. But makikita po natin dito kung paano minamahal, no, ng mother-in-law, no, yung kanyang manugang. Okay, makikita natin dyan in Ruth chapter 3, verse 1 to 5. Okay. Ang sabi po dito, isang araw ay kinausap si Ruth ni Noemi. No? Sabi dito, sabi niya, anak, kailangan ihanap kita ng magiging asawa upang magkakaroon ka ng sariling tahanan. So makikita po natin dito kung paano yung burden ni Naomi kay Ruth. Okay? And ang sabi dito, verse 2, natatandaan mong sinabi ko sa iyo noon, ang kamag-anak nating si Boaz, mga manggagawa niyang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti. Binigyan niya ng instruction si Ruth. Ang sabi dito, magpag-iik siya ng sebada mamayang gabi. Kaya't maligo ka, magpabango ka, at magbihis ng pinakamainam na damit. O, maili kayo. Yeah? Bimdamya mo yung mandilo.
Sabi dito, sabi niya dito, magbihis ka ng pinakamainam, pinakamaganda. Amen. Amen po. And then, ang sabi dito, pagkatapos ipamalay na naroon ka hanggang sa makakain at makakainom si Boaz. 4. Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at niya sa'yo nararapat mong gawin. Verse 5, tumugon si Ruth, gagawin ko po ang lahat ng iyong sinabi. Amen. So dito po sa story na to, amen, makikita po natin dito, kaya nga sinabi dito, a match that making mother. Kumbaga, gumawa ng pamamaraan si Ruth na kung papaano po mas lalong mapalapit. Amen. Si Ruth kay Boaz. Amen po. At dito, no, mula sa kanyang susuotin, mula sa kanyang katawan, mula sa kanyang pagpapaganda, wow, no, orient niya nung makanano itanggawa na bantang mas lalo ne, naabori ng Boaz. Amen. Amen. So makikita natin dito, 'di ba, yung sabi ko nga kanina, ang pagmamahal hindi lang siya emotions. Nakikita niyo ba gaano yung lawak ng pagmamahal ni Naomi kay Ruth? Sabi ko nga kanina, hindi niya tunay na anak ito, manugang lang niya. Pero makikita natin doon, tinuring niya na parang tunay na anak. Lahat ng mga bagay, no, na para mas lalong mapalapit si Ruth kay Boaz, no, in-instruct niya. Pero lalong pamamala na, pati yung lahat, no, makikita natin dito, in-instruct niya. Kaya nga ang sabi dito, the story of Naomi realized what Ruth could not have known. She understood both the kinsman's obligation kasi dahil si Naomi, 'di ba? Moabita siya, alam niya kung ano yung rules, ano yung batas. No? Ano sabi dito? No? The kinsman's obligation. And then Boaz obviously had Ruth. So Naomi takes action on behalf on her daughter-in-law. Alam kasi ni Naomi na meron ng something feeling. Yan. Si Boaz kay Ruth. Kaya nga, alam niya, kaya ang ginawa ni Naomi, gumawa pa siya ng pagkakataon, gumawa pa siya ng way para mas lalo yung kagustuhan o yung gusto ni Boaz kay Ruth ay mapangyari. Amen. Now, in sin number 2, okay? Letter B, a midnight meeting. O, may lina ko na naman kanya. Yan. Tingnan nyo muna ito kung ano yung nangyari bago kayo tumawa. Amen. Ang sabi dito, sin number 2, chapter 3, tuloy natin, 6:13. Ang sabi po dito, nagpunta na nga si Ruth sa giikan. Di punta niya saan? After mag-ayos, after magpaganda, after magpabango, anong ginawa niya? Siya ay pumunta na sa giikan. Ang sabi dito, upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang masunurin si Ruth. Amen? Ang sabi dito, alam niyo po, nakikita ko po dito, no, kung papaano kakilala ni Ruth yung kanyang biyanan. Nakikita niyo po ba? Bakit ganun na lang yung tiwala niya sa biyanan niya? No, na lahat na sinasabi ng kanyang mother-in-law ay sinusunod niya. Sa palagay ninyo, amen, ano yung nakikita ninyo? Bakit gano'n na lang yung respeto, gano'n na lang yung obedience ni Ruth kay Naomi? Amen? So, ibig po sabihin, no, yung relasyon po nila ay napakatindi. Tama po ba? Yung samahan nila. Amen po? Nakukuha po ba natin? Tuloy natin. Ang sabi po dito, verse 7, matapos kumain at uminom ay naging masaya si Boaz. Maya-maya'y nahiga siya at natulog sa tabi ng bunton ng sebada. Marahang lumapit si Ruth. Iniangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan. Saan siya nahiga? Saanan siya nahiga? Oh, malinaw yan, ha? Okay, ang sabi po dito, nang maghahating gabi, nagising si Boaz. Nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa kanyang paanan.
Sino ka? Tanong niya. Ang sabi po dito, si Ruth po ang inyong alipin. Tugon ng babae. Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya marapat na ako'y kalingain ninyo. Dahil po, ganun na lamang yung instruction ni Noemi. Dahil po yung kinsman's obligation, alam po kasi ni Noemi to, at si Boaz po ang nakitaan niya. No, na merong ganitong katangian at karakter. Nakukuha po ba natin? And then, ang sabi po dito, tuloy ko po, si Ruth po, ang inyong alipin, tugon ng babae, isa kayong kamag-anak na malapit, kaya marapat na ako'y kalingain ninyo. Wow! Tingnan nyo yung confession niya, no? Napakatindi. Positive. Amen. Walang keme-keme. Sinabi, kailangan, kalingain mo ako. Amen? Nakikita nyo po ba? Direct to the point. Amen? Amen po ba? Ang sabi dito, kailangan kalingain nyo ako. Ano sabi niya? At pakasalan. Woo! Sabi niya dito, ayon sa inyong kaugalian. Meron na pong idea si Ruth about sa kaugalian o law. Amen? Ng lahi po ni Boaz at ni Noemi. And then, ang sabi po dito, 10. Ano sabi niya? Ano sabi ni Ruth? Kailangan mo kong pakasalan. Dahil, sabi niya ano? Dahil sa inyong kaugalian. Anong sagot ni Boaz? Anong sagot niya? Binless niya. Amen? Sabi niya dito, pagpalain ka ni Yahweh, ani Boaz, higit na kaganda ang loob sa aming angkan ang iyong ginawa. Ang ginawa mong ito kaysa sa ginawa mo sa iyong biyanan. Hindi ka humabol sa isang lalaking bata para maaaring mayaman o sipan me, ano. Kami, di ba sabi ko sa inyo, medyo malayo yung agwat ni Ruth at ni Boaz. Ang sabi dito, sabi ni Boaz, napasaya niya. Bakit? Ang sabi dito, amen, bagamat siya ay bata, amen, sabi ni Boaz, hindi ka naghanap ng mas bata. No? Mayaman man o mahirap, ang usapan dito yung bata. Amen? Tuloy ko. Sabi dito, alam niyo po, habang binabasa ko, talagang natatawa ako eh. No? Ang sabi po dito, no? Hindi ka umabol sa isang lalaking bata pa na maaring mayaman o mahirap. Ipanatag mo ang iyong loob. Ano sabi ni Boaz? Amen, sinabi na, dinan mo yung kapayapan ang puso mo. Amen. And then, ang sabi niya dito, gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Verse 12, totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak, sabi ni Boaz. Pero merong sinabi dito si Boaz. At may tungkulin sa iyo, ngunit may isang lalong malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Sabi ni Boaz, okay ko mo, nung ako nga buri mo, no? Ako nga pili mo. Pero, sabi ni Boaz, meron pa, sabi niya, mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Amen, nakukuha po ba natin? And then, ang sabi dito, saan na tayo? 13, dumito ka. Dumito ka hanggang sa madaling araw. Bukas ng umaga, aalamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Then, kung hindi, ipinapangako ko sa iyo, buhay na Diyos na gagampanan ko ang tungkuling itong, hala, matulog ka na. Amen. Nakukuha niyo ba? Amen. Makikita po natin dito, no, sa scene number 2, Ruth follows the destination concerning the meeting. Malinaw po, yung instruction po ni Naomi kay Ruth at yun yung kanyang ginawa. And makikita po natin dito the scene number 2 na hindi ine-expect ni Ruth na ganun yung isasagot ni Boaz.
Amen. Ibig pong sabihin, no, makikita natin dito kung paano nirerespeto ni Boaz yung kanilang kaugalian, yung kanilang culture. Amen. Yung kanilang batas, no? At makikita din natin dito yung pagrespeto kay Ruth. Amen. Anong sabi niya dito? Iyahanap kita. Sabi niya na masigit na malapit na kamag-anak sa akin para pakasalan mo. Pero ang sabi niya, kapag hindi ko nahanap o hindi nagustuhan itong lalaking ito na malapit ninyong kamag-anak, anong sabi niya dito? Anong sabi niya? Meron siyang sinabi dito. Sabi niya, ginamit pa niya yung pangalan ni Lord. Anong sabi niya dito? Yes, ang sabi niya dito, sabi niya, ipinapangako ko sa buhay na Diyos. Sabi dito, gagampanan ko ang tungkuling ito. Amen? Binigkas pa niya. No? Sabi niya dito, sa pangalan ng Diyos na buhay. Amen. Ang sinabi ko sa iyo, sabi niya ngayon, ay gagawin ko. Amen? So makikita po natin dito sa storya na to, no? Na kung paano po yung orientation po ni Naomi kay Ruth at si Ruth kung paano niya inobey. Amen? Inobey. And then, alam niyo po, makikita natin dito, nag-aakma, nagkakaugnay-ugnay lahat ng mga sinabi ni Ruth, ni Naomi kay Ruth. And then si Ruth, no, nakita natin kung paano mag-respond si Boaz. Alam niyo po, nakita ko dito, bakit ganun na lang, no, nagkakaugnay-ugnay at nagkakakonek-konek ang bawat salita na makikita natin dito. Because Naomi ay may takot sa Diyos. And then Boaz, meron siyang relasyon din sa Panginoon. Amen? Kaya nga po makikita natin dito yung resulta. Amen? Yung resulta ng pinlano, ng pag-meet up, hanggang doon sa kanilang pag-meeting. Amen? Number 16, a man of mission. 14 to 18. Okay, basahin natin sa 14. Kaya natulog si Ruth sa saan natulog? Malino yan. Saan natulog? Sa paanan ni Boaz, sapagkat sinabi ni Boaz na walang dapat makaalam na nagpunta siya sa giikan. Makikita natin dito, pinrotektahan ba niya si Ruth? O ba't ako makikita? Pinrotektahan ba ni Boaz si Ruth? Amen. Ang sabi dito, kailangan walang makaalam na ikaw ay nagpunta. Tama ba? Then, sabi niya dito, 15, nang paalis na si Ruth, sinabi ni Boaz, iladlad mo ang iyong balabal. At ito'y nilagyan ni Boaz ng mahigit na kalahating kabang sebada. Inihatang niya ito kay Ruth at tuluyan na itong umuwi. Ito pa, iningatan, pinotektahan, bago umuwi, pinagpala niya. Binless niya. Amen po ba? Nakikita niyo po yung senaryo. At ang sabi dito, no? 16, nang makita siya ng kanyang biyanan, ay itinanong ni siya, kumusta ang lakad mo, anak? Wow. Amen? Ang sabi dito, at sinabi ni Ruth ang nangyari, binigyan pa niya ako ng sebada, sapagkat hindi raw po ako dapat umuwing walang dala. Kapatid, pag nasa tamang tao ka, susundan ka talaga ng pagpapala. Tinan mo uli yung katabi mo kung nasa tamang tao ka ba? Lawen me. Sige, tingnan mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yakapin mo, sabihin mo, nasa tamang tao ako. Amen? Kapag nasa tamang tao ka, ang pagpapala po at pabor ng Diyos ay susundan ka. Protection. Amen? Pinotektahan ba siya ni Boaz? Yes! Amen? At ang matindi pa dito, bago siya umuwi, binless niya. Amen? Nasang tamang tao ba si Ruth? Nasa tamang biyanan ba siya? Nasa tamang lalaki ba siya? Woo! Hallelujah! Tita Son, palati yung partner. Amen? Thank you, Lord. Nakikita niyo po ba? No? Amen. Hallelujah. Ako nga, sabi ko nga sa inyo kanina, habang binabasa ko ito paulit-ulit, mangiyak-ngiyak ako, talagang tinitingnan ko talagang gaano kabuti ang Panginoon. Kapag tayo po ay talagang konektado po talaga sa Panginoon, God will make a way for us. Kapag
ang kalooban ng Panginoon ang siyang ginawa natin. Ang Panginoon ang mag-aayos ng lahat. Amen. Kung meron man pangit, doon sa experience natin sa buhay, aayusin ng Panginoon yan. Ang sekreto lang po dito, katulad ni Ruth, magpatianod lang po tayo sa flow. Magpatianod po tayo doon sa gagawin ng Panginoon sa mga buhay natin. Amen. Amen po ba? Ang sabi po dito, Boaz now does two additional things to confer his love and intentions. Yung pong binanggit natin kanina. Amen. And then ang sabi po dito, tuloy ko. Sana tayo. 17. Binigyan pa niya ako ng sebada sapagkat hindi raw po ako dapat umawing walang daladugtong pa niya. 18. Sinabi ni Naomi, maghintay ka anak hanggang sa malaman mo, wow! Woo! Malaman mo kung ano ang kalalabasan ng mga bagay na to. Hindi titigil si Boaz hanggat di niya ito malulutas. Sabi niya, have courage, Ruth! Have patience, Ruth! Maghintay ka! Amen. Doon sa usapin na sinabi ni Boaz, sabi niya dito, hindi, ano sabi niya? Sabi ni Naomi, hindi titigil si Boaz hanggat hindi niya nalulutas kung ano yung napag-usapan ninyo. Amen. Tingnan niyo yung advice ng biyanan. Ano yung advice ng biyanan? Mabuti ba? Mabuti. Sabi niya, maghintay ka, mag-wait ka. Parang ganun din yung sinasabi ni Lord sa atin, hamamalagwa, mag-wait ka in my timing, not in your timing. Not in your own way, but my way, sabi ng Panginoon. Amen. Kapag ang way ng Panginoon, amen, ang siyang nag-reign sa mga buhay natin, kapatid, sasabihin ko sa iyo, iaayos ng Panginoon yung buhay natin. Amen. Huwag tayong magmadali. Huwag nating hayaan. Amen. Di po ba yung nakaraan is, the past is past? Tama ba? Sa panonood po ninyo ng teledrama, for example, now, may scene sa teledrama na malalaman nung isang bata na yung totoo niyang magulang. Tapos sasabihin ng TV, itutuloy bukas. Nakukuha nyo? Binsan, talagang nanggigigil ka pa no? Kasi nga, dahil atat na atat ka kung gusto mo nang makita yung totoong nanay at anak. And then, ang sabi ng TV, itutuloy bukas. Abangan. Now. O kunwari, ito na yung bukas. Itutuloy na ngayon. Di ba na-excite ka? Ngayon, usually sa teledrama, ipapakita muna kung ano yung nangyari nung nakaraang araw. Tama ba? Ipapakita mo na bago itutuloy yung scene this day, ipapakita mo na kung ano yung nangyari nung nakaraan. Pero yung nakaraan, hindi na pwedeng balikan. We are after now, yung mangyayari ngayon. Nakukuha ba? Our life in Christ, lahat ng mga bagay na nangyari sa mga buhay natin nung hindi pa natin kilala sa Panginoon, past na po yun. Kaya nga po ang sabi ng Bible in 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, is a new creation. The old has passed away, the new has come. Kung sino man ang na kay Kristo na, ang dati niyang pagkatao ay wala na. Kaya nga ang sabi ko, yung luma nating pagkatao nung tayo ay makasalanan pa, yung dati nating buhay, ang sabi natin ay wala na. Pass away. Sa Tagalog, anong ibig sabihin ng pass away? Namatay na. Yung dating ikaw, yung luma mong pagkatao. Amen. Pass away, it means namatay na. Yung dating pagkatao, yung dating ikaw, nung ikaw ay makasalanan, wala na yon. You are new in Christ. Ikaw ay bagong nilalang na kanino? Kay Kristo. Amen. Amen po ba? Kaya nga po makikita natin dito, ano ba yung intention ng Lord sa atin? Bakit na tayo niligtas? Anong intention ni Boaz kay Ruth? Sinisigurado niya. No, sinisigurado niya, no, bago niya pakakasalan, no, gawin niya muna yung itong tao na to na malapit na kamag-anak. Ano yung intention niya? Mabuti ba? Mabuti. Pero meron siyang ipinangako. Ano yung ipinangako niya? Kapag hindi tinupad
mission. Bawat isa sa atin may mission tayo. Kaya nga, di ba? Naligtas ka. Kaya nga, di ba, naranasan mo yung himala ng Panginoon kasi may mission ka. Naniniwala po ba kayo na may mission tayo? Bawat isa sa atin may mission. Kayo lang po ang makakasagot dun sa mission na yun. Amen po ba? Sabi dito, Boaz does 2 additional things to confer his love and intention. Ganun po yung nagmamahal. Pag mahal mo yung isang tao, amen, yung pamilya natin, yung nanay natin, yung tatay natin, yung mga kapatid natin, di ba nakikinig tayo? Amen. Ano pang saysay kung merong panganay? Anong saysay kung merong pangalawang panganay? Ano yung purpose? Bakit dinisenyo ng Lord may panganay? May pangalawang panganay. Anong dinisenyo? Para? Sige, kayo na sumagot. Amen. Binibigay po ng Panginoon yung mga tao na yan para po doon sa mga desisyon na ginagawa natin to help us para hindi na tayo bumalik doon sa dati. Ang ganda ng ginagawa ng Panginoon. Huwag ka nang bumalik doon sa dati. Amen po? Amen? Number 2, the pillars of true love. Pag sinabing pillars, haligi. Haligi ng totoong pagmamahal. The portrait of love have 4 pillars of genuine love. Pag sinabing genuine love, ano sa Tagalog ang genuine? Tunay? Parang totoo? Amen? Amen po ba? Amen? Ang sabi po dito, sa number 2, no, Naomi's love for Ruth demonstrated concerns in Ruth chapter 3 verse 1. Ano ba yung sinasabi ng Ruth chapter 3? Sabi niya dito, ang pagmamahal daw po ni Naomi kay Ruth ay dinedemonstrate po. No, yung totoong concern sa Ruth chapter 3 verse 1. Ano yan? Isang araw ay kinausap si Ruth ni Naomi. Sabi niya, anak, kailangan ihanap kita ng magiging asawa mo upang magkaroon ka ng sarili mong tahanan. Makikita po natin dito no, kung paano po no, talagang sinabi kay Ruth ni Naomi na ihahanap kita na magiging katuwang mo sa buhay. No, na malapit, nakakilala din ni Naomi, no, at makikita po natin dito na Naomi and Ruth has best interest of heart. Meron po silang magandang puso. But, why? Because Naomi, kinakausap niya si Ruth kung ano yung dapat niyang gawin, ito yung dapat mong gawin, ito yung instruction ko sa iyo. But makikita natin dito, yung puso po ni Ruth ay handang makinig. Nakita po ba natin dito na sinabi, Nayali, yak mamili para ka na ako. No? Anong ginawa niya dito? Nakikinig lang siya. Amen. Meron pagkakataon sa mga buhay natin, no? Sometimes, no, si Lord, no, nag-aasya sa atin na ito yung dapat nating gawin. Pero minsan sa Lord, di ba? Kasi Lord, kaluguran kay Lord eh. Kaluguran kay Lord. Tapos atin yung sometimes, Lord, mangusap ya through our dreams, sometimes sa mga tao na sa paligid natin, sometimes sa mga pangitain natin, pero pinipilit pa rin natin yung sa atin. At merong pagkakataon sa mga buhay natin na hindi nagiging tama yung puso natin at doon sa puso ng Diyos. Doon sa puso ng Panginoon para sa atin. Kaya nga ang sabi ng Bible, di ba, ang plano ng Panginoon sa atin ay hindi para pahirapan ka. Ang plano ng Diyos para sa atin ay bigyan tayo ng buhay na ganap at buhay na masagana. Ngayon, ang pumipili ng buhay natin kaya tayo ay napapahamak. Taas uli yung kamay ninyo. Sige ako, Marine. Pasyoren gamat ako, Marine. Ang pumipili kung minsan kaya po tayo ay napapahamak, sabihin natin, eto. Amen. Tayo yun. Amen. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, wag nating balikan pa yung dati. Amen po ba? Ang sabi po dito, letter B, Ruth's love for Naomi demonstrate trust. 3:5. Anong sabi dito sa 3:5? Ang sabi dito, okay. Tumugon si Ruth, gagawin ko pong lahat ang iyong sinabi. Amen? Punong-puno ng pagtitiwala. Lahat ng sinasabi ni Naomi kay Ruth, talagang pinagkakatiwalaan niya.
yung kanyang biyanan. Amen? Ang sabi dito, trust built on honesty. Tama po? Naniniwala po ba kayo? No, ang pagtitiwala po ay nagbibuild po yan, no, ng honesty sa mga buhay natin. Truth is a form of security. Amen. Katotohanan ba? Katotohanan ba yung sinabi ni Naomi kay Ruth? Yes. Hinahanap niya para ma-secure yung kanyang kinabukasan. Ganon din si Lord. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, huwag tayo magdesisyon ng pabigla-bigla. Amen. Ang sabi po dito, trust is a form of security. Yung pagtitiwala ni Ruth kay Naomi, no, ay nagbibigay po ng security. Kaya nga siya ay nag-decide, no, ihahanap ng kanyang mapapangasawa. Ihahanap ng mapapangasawa yung kakilala niya na malapit nilang kamag-anak. At yung nahanap niya ay hindi basta-basta, ganun si Lord. Pag nagbigay si Lord, the best. Amen. Amen po ba? Amen. Makikita natin dyan sa buhay ni Boss. The best ba itong pinipili ni Ruth, ni Naomi para kay Ruth? Yes. Amen. Anong sabi ni Boaz? Mas pinili mo, no? Sabi niya, mas pinili mo. No? Na humanap ng lalaking bata at mayan at although na mahirap ang sabi niya. Amen. Nakikita po ba yung senaryo? Kaya nga po ang sabi dito, trust is a form of security. When trust is broken, a relationship suffers. Kapag po ang tiwala sa isa't isa ay nasira, walang ibang magsasuffer sa relasyon, kundi both. Ang relasyon po ay masisira. Amen. Kaya nga po, di ba, lagi namin sinasabi sa inyo, kung eto na yung ginagawa ng Panginoon sa'yo, huwag ka nang umalis dyan. Amen. Naranasan na natin yung buhay natin before na wala kay Lord. Amen. Napakadali pong sa ngayon napakadaling magdesisyon. Ngayon ang tanong, yung desisyon na gagawin mo, kalooban ba ng Lord? Amen. Sabihin mo sa tabi, piliin pa rin natin yung tama. Piliin pa rin natin yung tama according dun sa plano ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Tama mamalagwa. Diba? God has a perfect time for everything. May perpektong pagkakataon at perpektong oras na ibibigay ang Lord sa bawat isa sa atin. Not only a partner, not only a business, or trabaho, kapag si Lord nagbigay, maa-amaze ka. Yes na kung yes kanyang potang muli kayo. Amen. Amen po ba? Sabi ni Ma'am Jera kanina sa mga youth, napakadali. Sabi niya, napakadali. Sabihin natin na I love you, Lord. Pag nasa loob ka ng church, sabi ni Ma'am Jera kanina. Pero pag nasa labas ka na ng church, o nasa labas ka na, parang yung sinabi natin, I love you, Lord, parang hindi na nakikita sa labas. Sabi ni Ma'am Jera kanina sa mga kabataan. Amen po? Amen. Ang sabi po dito, no, when trust is broken, a relationship suffers. Amen. Eto, kapag ang mag-asawa ay hindi okay sa loob ng tahanan, ano nangyayari? Ano nangyayari? Si nanay at si tatay lang ang may problema, pati sa mga anak apektado. Mapali ya buntok, ima, kasi kulang larang budget. Amen? Nang gawa ng tatang, patse ima, magkanya niya, lulwal niya tatang. Tama ba? Ano yung nadidinay, lulwal niya. Siyempre sa loob ng tahanan, kapag nakikita ng anak na magulo ang pamilya, o anong gagawin ng anak? Hahanap yan ng kaibigan sa labas. Kapag ang mga anak po natin ay hindi nag-stay sa loob ng tahanan, kumarog ka. O Tagalugang ke. Kapag ang mga anak ay hindi nag-stay sa loob ng tahanan, matakot ka.
dapat sa loob ng tahanan ang unang-unang kinakaibigan ng mga anak, magulang. Unang-una na kailangan na makita ng mga anak yung kahalagahan ng anak ay ang mga magulang. Amen po. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli. Si Lord is a God of many chances. Ang Panginoon po, siya yung Diyos na nagkatawang tao na maraming pagkakataon sa Kanya. Ang tao, ang gakang pangaduang pagkakataon. Pero si Lord, a lot of chances na ibinibigay sa bawat. Bakit? Bakit? Para nga hindi tayo mapahamak. Nakukuha po ba natin? Amen. So ito po ay reminder sa mga magulang natin. Ay sa mga anak natin. Amen. Huwag niyong hayaan. No, ngayon, kung meron kayo na-encounter sa mga anak niyo na ganito, gumawa po tayo ng ways. Maraming pamamaraan. Amen. Amen po ba? At kapag ang anak ay naghanap ng kaibigan sa labas, doon na po tayo nag-start, nagkakaroon ng problema sa kanila. Amen po. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Okay, letter C. Boaz's love for Ruth demonstrated a commitment. Wow. Ruth chapter 3:11. Ang sabi po dito, ano sabi ni Boaz? No? Ipanatag. 11. Ipanatag mo ang iyong loob. Ipanatag mo ang iyong loob, nalalaman ng buong bayan ang iyong katapatan. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Amen? So dito po makikita natin yung commitment ni Boaz kay Ruth. Amen? Na meron siyang binitawan na salita para sa kanya. Sabi niya dito, the one who won't commit to a relationship for richer or poorer. Ito. Sa relasyon po, kapag isa lang ang nagko-commit sa pagpapahalaga o pagpaplano ng isang relasyon, pag isa lang, medyo mag-isip-isip tayo. Amen. Yung hinahanap bang magiging partner o naging partner natin ngayon, ito ba siya? The one who won't commit to a relationship for richer or poorer, in sickness and health, does not truly love. Amen? Ang pagmamahal daw po, kailangan sa kawalan o meron, nandyan siya. Sa kahirapan o sa meron, nandyan siya. Ang sabi dito, sa karamdaman o sa sitwasyon na napakahirap, nandyan siya. Ang sabi niya dito, but kapag ang isang relasyon ay isa lang ang nag-work, sabi dito, hindi totoong pagmamahal yan. Taas po ng kamay yung mga mag-asawa. Sige, ako po marine. Sige, putas yung larang gama. Yung. Yan. Sige, habang ibabayo po din, pisil-pisilan yung larang gama. No? Amen. Yan po bang pinili yung ngayon? Yung pinili nyo na yan, for richer and poorer, kasama po ba? For sickness and in health, kasama ba natin yan? Yes! Pero ang sabi dito, kapag daw po itong dalawa na to, no, ang nag-work lang nito ay isa. Kapatid, hindi daw po yan totoong pagmamahal. Kasi ang pagmamahal, kailangan po dalawa ay nag-commit sa isa't isa. Sa anumang aspeto ng buhay, kailangan magkatuwang kayo lagi. Amen? Hindi laging ikaw ang gumagawa ng the moves. Amen? Amen po ba? Amen? Nakukuha po natin? Kailangan naluwa mo yung tamang gagawang moves. Kailangan even, no, our part, nung ika gagawa kang the moves, then in return naman, mas gawa ka naman the moves. Mas higitan ditang the moves na ng partner mo. Amen po ba? Amen? Nakukuha po ba natin? Nakukuha ba natin? Amen. Ang sabi po dito, no, makikita natin yan. Ano yung demonstrate ni Boaz? A true commitment with love kay Ruth. Kung ano po yung sinabi niya, ang sabi dito, pinangatawanan niya. Pag sinabing pinangatawanan niya, ilalaban niya, sabi ni Ruth kanina. Amen po ba? Nakukuha po ba ninyo? Masarap po kasi yung meron kang minamahal o meron nagmamahal sa'yo na
ang tawag doon, aliya mo puro take. Kailangan, kaya nga sabi ng Bible, both partners give and take. Amen. Amen po ba? Give and take po yan. Amen. Aliya po pwedeng, niya po dinisenyo yung Lord, yung partner, naka mag-take. Kailangan both partners, kailangan man matuto silang magbigay. Give and take po sila dapat. Amen. Nakukuha po ba natin? Okay. Number 3. Kanina, number 1, a portrait, larawan po no, ng isang taong nagmamahal. Number 2, no, haligi ng totoong pag-ibig o pagmamahal. And then number 3, a parable of divine love. Pag sinabing parable, talinghaga. Okay. The context of this passage, dito na po tayo, maganda po to. Okay, malapit na po akong matapos. The context of this passage, ano yung context this passage? Ruth chapter 3. Use the language of redemption. As young widow was essentially sentenced to poverty and hardships unless someone redeemed her from this life. Amen. Each character represents a player in God's loving plan of redemption. Okay. Pupunta na po tayo sa spiritual aspect po. Lalagay po natin yung kasaysayan po ng tatlong character, si Naomi, si Boaz, at sa Ruth, ilalagay po natin in spiritual aspect no, na ginagawa ng Lord na dapat gawin natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Now, letter A, buhay po muna ni Naomi. Naomi, nagre-represent po siya, the loving parent. Our God. She longs for her child's redemption. Amen. After siya, doon sa sitwasyon, ano ba yung widow, ano ba yung anak niya? Ang sabi dito, was essentially sentenced a poverty, hardship, yung buhay po ni Ruth. Amen. At ang gusto po ni Naomi, no, ang sabi dito ay ma-redeem niya, matubos niya doon sa sitwasyon, yung kanyang anak, sa kahirapan na nararanasan niya. Tama po ba? She longs for her child's redemption. You know, after ni Naomi, wala nang iba. Number 2, she made a plan of redemption. Meron siyang pinlano. Pinlano niya yung buhay ni Ruth. Tama po ba? Para po umayos, no, at gumanda. Amen? Para hindi siya mahirapan. Ang sabi dito, no, she made, nagplano siya para ma-redeem. No, yung redemption talaga, no, maranasan po totally ni Ruth. Number 3, redemption was only possible because of a relationship to the Redeemer. Ngayon, sabihin ko kanina, anong relasyon ni Ruth at ni Naomi? May relasyon ba sila? Yes! Ang sabi dito, ang redemption daw, no, ang sabi dito, ang pagtubos daw po ay magiging posible kapag may relasyon. Ang sabi dito, relationship to the Redeemer, kailangan may relasyon. Yung kanyang tutubusin. Amen. Now, si Ruth ba at si Naomi, meron ba silang relasyon? Meron. Same with us, with God. May relasyon ba tayo sa ating Panginoon, kay Jesus, kay Lord Jesus? Yes. Ano yung relasyon natin sa Kanya? Tinanggap natin siya ng ano? Our Lord and Savior ng ating mga buhay. Siya yung magulang natin. Kaya nga ayaw ni Lord na mapapahamak ka. Yun yung sinasabi ko kanina. Kaya pilit siyang gumagawa ng pamamaraan. Amen. Para hindi na tayo bumalik doon sa dati.
po ba natin? Nakukuha po ba natin? Amen? Merong relasyon. Yung nagtubos. Anong relasyon ni Ruth kay Naomi? Hindi lang basta maging both mother-in-law o manugang. Amen? Yung relasyon ng bawat isa, nakita ko dito, ang nagiging sentro. Bakit ganito yung relasyon nila? Because of the Lord. Amen. Letter B, Ruth. Ano yung represent ni Ruth? The lost sinner. She could do nothing to save herself. Why? Sabi ng Bible, mahirap siya. She responded to Boaz's grace. Nakita niyo yung senaryo nung pumunta siya sa gikan? Amen? Sinabi ng kanyang biyanan, lahat ng in-instruct ng kanyang biyanan ginawa niya. Amen? Number 3, she repented of her past. Amen? Sinabi niya, widow siya. Ito yung buhay niya. Mahirap siya. At ito tayo before. Bago natin nakilala ang Panginoon. Nawala ba tayo? Yes. May wala tayo pa sarili tamo? Yes. Amen. Bakit? Sabi ng Bible, we are all sinners. Lahat tayo ay makasalanan. Sabi ng Roma. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nung tinanggap natin siya sa ating mga buhay, ang sabi ng Roma, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, lahat po tayo ay napawalang sala dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Pinatawad ba ni Lord ang ating mga kasalanan? We claim we are already forgiven. Now, ibinabalik ba natin yan? Sabi nga ni Ma'am Jera, pa sa Chuaking Church, feel may presence ng Lord. Baka naran po takatsu na kakingkin, wala mo na ba feel? May wala niya ba Lord? Lord, patsuya mo church. Patsuya mo ba church? Sabi ng Tita Son. Lord, hanggang no ko rin at tsuya. Sabi nga, makikita mo ang totoong Kristiyano pag nag-iisa na siya. Amen. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Huwag na natin balikan yung buhay natin kung nawala man tayo. May ngang kanta tupang ligaw. Naligaw na nga tayo for how many years? Ngayon, bumalik yung shepherd, hinanap ka niya. Hinapag ka na ng dakilang pastol. Inilagay ka niya uli. Doon sa tamang pastor. Sa mainam na pastulan, aalis ka pa ba? Yung mainam na pastulan at sula ka rin din green. Green grass. Lahat ng pabor at provision nandun na. Milk and honey nandun na. Emotional, physical, spiritual nandun na. Aalis ka pa ba? Inilalagay tayo ng dakilang pastol in a good pasture. Mainam na pastulan. Amen. Amen po ba? Nakukuha ba natin? Number 4, she received both the promise of redemption and pledge for the future of redemption. Wow. Yung pangako ni Boaz sa kanya. Ano sabi niya? Kapag itong lalaki na to, hindi niya ginawa yung dapat gawin niya sa'yo. Buhay ang Diyos na gagawin ko kung ano yung dapat gawin para sa'yo. Ganon din si Lord sa atin. Amen. We enjoy the life that the Lord given to us, the eternal life. Tingnan muli yung katabi mo. Amen. Ibinigay ng Panginoon yung buhay niya para sa atin. Na-enjoy ba natin ngayon? Evaluate natin. Compare mo yung buhay mo dati o yung buhay mo ngayon. May naya. Compare mo. Evaluate your life before. I-evaluate natin yung nakaraan. Saan ka kaya? Woo! Hallelujah.
niya po? Amen. At alam niyo po, ito yung sikreto. Tandaan po natin to. Si Lord, pinagpala na niya tayo eh. Pero minsan sinusubukan pa rin tayo ni Lord. Alam niyo bakit? Ako naniniwala ako dito. Kapag ikaw ready ka na para doon sa pagpapala, sa'yo yun. Kapag hindi ka pa ready, alam niyo bakit? Kasi hindi ka pa ready. Ngayon, ano yung magiging hakbang para yung blessing na yan? Mas lalo, pag ready ka na. Kasi kaya nabigyan mo rin ang kanyaran mo, kaya puti ka pahamak me. Amen po ba? Subok ko na po kasi yan eh. Subok ko na yan. Tandaan po natin to. Kapag si Lord binless ka niya, sinisigurado ko, kaya mo nang i-handle yan. At alam ni Lord saan mo gagamitin yan. Kaya hindi pa binibigay ni Lord yan, kasi alam niya kung saan mo dadalhin. Nakukuha ba natin? Nakukuha ba natin? Amen. Ganon si Lord. Now, anong gusto nyo? Makiba yan. Anong gusto nyo ngayon? Yung mga panalangin natin, talagang totaling bibigay ni Lord o mag-wait tayo? Siyempre lahat tayo nag-e-expect na ibibigay ng ngayon. Ano yung gagawin natin? Anong gagawin natin? Katulad ni Ruth? Patience. Huwag kang lalabas. Huwag kang lalabas doon sa hindi plano ng Lord sa'yo. Magpatianod ka lang. Hindi mo pala alam yung kanan at kaliwa mo, ayan ang susi. Lawen mo, ulitin kanan at kaliwa mo. Ang point kay harap mo, yan, mabalo yan ang susi. Pakalaot-laot mo pa. Amen. Marami na po patotoo dyan. Ako, na-amaze ako sa mga patotoanan. Siguro kami ay makabalo ka rin. Na-amaze ako. Amen. May pwedeng limitahan ng pwedeng gawin. Okay, ngayon ito yung sitwasyon mo. Anong gagawin mo? Babalik ka dun sa dati? Ay, hindi. Ang ganda na ng buhay ko, kasama ko si Lord. Papangitin ko uli. Kung gusto mong gumanda at pumogi, pumunta ka lang sa presensya ng Panginoon. Kasi kay presence ng Lord, ang gawang ka rin nung ali. Maili ka nung ano. Amen. Totoo naman pa, Proverbs chapter 17, verse 22. 17:22, a merry heart is a good medicine. Ang may masayahing puso ay nagdudulot ng medisina sa katawan. Numberin mo, dati ang yan eh. Kayo mululwal po, tapos ang kanyang-kanya lang yung kaya kayo po. Aluwaya po pisasabihan nita na. Put sabi ng pastor, ala ko nung gawin nung Emaili. Puta ka bang lalakad ka? At tingnan ko tangkaya kasi po sabi na nitang pastora, may maili ko po anong maili. Ala ko po sasabihan makayan. Ako ata mo po. Mas anding maging biyata mo nakaraan, balikan tayo pa yaw. Liki, kalakalagulan ng biya ko ngayon eh. Pagpalik kaya pawaritan dati. Wapi na, nantita siya. Totoo naman ito. Patya talaga nga tsuka ang Lord, palagwang Lord in biya mo. Basta't manaya ka mo. Ating kayong kanya-kanyang testimony. Meron kayong kanyang testimony dyan. Kaya nga nandito kayo, nagpapatuloy kayo. Bakit? Kasi meron kayong testimony about kay Lord. Nakukuha ba natin? Kaya kayo pabalik-balik yan eh, para imitsing malago yung pastor. Alwa naman ito. Diba? Kaya kayo ating kayong kanya-kanyang testimony kang Lord. Ating Kenny, may special number yan. Ngeni, populayin na itang anak na. O retang alapang kayo, mag-special number kayo mo, ilike ka yan. Totoo yan. After na may special number, after 1 month in prayer na ka Lord, magka-baby ya. After 1 month. Kasi Lord, balo na yung puso mo eh. O bisa ko pang testimony. Bisa ko pang testimony. Atin Kenny, dati layang rep. Inkayang rep, itang kayang kay. Icebox. Ngayon yung rep na, lula yata, 4. Mamaylin. Nangobra na yan dati, magnegosyo ya. Avon, ganaganang bonata. Avon, atin niya yan. Diba?
Ako mataya po, bawat metong. Ating pakeni ha, Ma'am Joso. Po taga lang nga, balo yung testimony niya, mga pakyak kayo. Pero yung obra na ngeni, obra na ng professional. Ating Kenny, yung mag-Bible study kami, gemasan. Sasabihan na kaya kami, Pastora, ako po pwedeng Aldo Domingo, kasi po masali. Kilala ya kung ninita, kalwa niyang panalangin Tita Sonya, Yati Alice. Ngeni, balo kung balo, pati may absensya yan, stong at masanting pakiramdam, balo kung balo. Bakit pabalik-balik kayo ngeni? O ini pa. Munta kayo mapalad. Nung no ka rin yung kiyatam Sunday service, wow, tambaledo. Balamtsu ka naman kondo. Kanino? Pangilinan family. Amen. Ate Violeta, inganak na mag-aral niya. Scholar ng bayan. Ito ng testimony. Amen. Marami pa po. Kaya nga pabalik-balik ko, Kenny, kasi ikayo mismo araranasan niyo, Lord. At itay buri ng Lord na magpatuloy doon sa panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Now, last. Si Boaz. Si Boaz po ay nagre-represent siya kay Lord Jesus. Sabi niya dito, he was worthy to redeem her. A kinsman's redeemer, makikita natin yan in Philippians chapter 2, 5:11. Number 2, he was willing to redeem, even that you are not qualified. Even though na si Boaz hindi niya kilala personally si Ruth, but he was willing to redeem her. Nakuha ba natin? Same with the Lord Jesus Christ. Anong malay ng Panginoon doon sa ginawa mong kasalanan? Pero minahal pa rin niya tayo. Tinanggap pa rin niya tayo. Binigay pa rin niya yung buhay niya para sa atin. Nakukuha niyo po ba? And number 3, he was waiting to redeem. Amen. Sabi dito, he was waiting to redeem her. Nakikita niyo po ba to? Itong buhay na tatlong tao na to. Makikita natin dyan si Boaz. No? Ang sabi po dito, hindi tayo karapat-dapat na tubusin ng Panginoon. Sabi ng Bible. But yun yung dahilan, bakit siya namatay sa krus? Para ikaw at ako ay hindi mapahamak, upang ikaw at ako, mai-enjoy natin yung buhay na walang hanggan na kaloob ng ating Panginoong Hesus. Pag sinabing kaloob ng Panginoong Hesus, hindi lang buhay na walang hanggan. Ano pa? Buhay na anuman yung kakulangan na meron tayo. Huwag natin hanapin sa iba, hanapin natin kay Lord. Ulitin ko. Huwag na tayo maghanap sa iba. Hanapin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Ano? Hanapin natin, isik natin kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa atin. At huwag yung sarili natin. Kasi maraming beses mo na inagrihan itong sarili na to. It's about time naman, si Lord naman. Nakuha ba natin? For how many years ng buhay natin? Puri tayong nasusunod. Puro will natin. Ngayon, nagpakilala si Lord sa mga buhay natin. Amen. Anong gagawin natin ngayon? Yung decision natin sa buhay natin, ano nangyari? Napahamak ba tayo? Napahamak tayo. Hindi ba natin pwedeng subukan ngayon si Lord naman? Amen. Ang mag-take over ng lahat ng buhay natin. Sabi ng Bible, lahat ng bagay na nakikita natin, all are temporary. Kapatid, all are temporary. Kayamanan, physically, material things, power, temporary lahat yan. Amen. Mas mainam sa buhay mong ito na sinasabi na that you are blessed kapag yung pagpapala na yon ay ang gumawa ay ang Panginoon. Doon na po natin sinasabi na anuman yung sitwasyon na pagdadaanan natin, hindi tayo bibitaw, no? Doon sa plano ng Panginoon sa atin. Bakit? Kasi ang plano ng Diyos sa atin, not to harm you. But, ang sabi ng salita ng Diyos, bigyan niya tayo ng buhay na ganap at buhay na kasisaya. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, conclusion. Love is the same God's love for us and love for others. Therefore, give
it and receive it. Amen. Mahalin po natin. No? Yung pagmamahal, tanggapin natin. Yung pagmamahal na ibinigay ng Panginoon sa atin. Huwag nating hahayaan na minsan pa, no, magdesisyon tayo na hihiwalay sa kalooban ng Panginoon. Sabihin natin, never, Lord. Huwag nating hayaan no, na magdesisyon sa sarili natin. Hayaan natin si Lord ang mag-decide para sa atin. Amen. Kanina tayo hahanap? Kay Lord. Amen. Nasaan yung mga musician? Sige, lahat tayo ay tumayo. Awitin natin yung maghihintay. Ako'y maghihintay. Sige. Before po tayo pupunta sa ating celebration. Sige. Meron po kasing lyrics dito. Gusto ko pong gawin natin to. Meron doon sa sinasabing umuulan ng pagpapala. Kailangan, di ba sabi kanina, give and receive it. Sabi doon sa conclusion. Pag nandun na po tayo doon sa umuulan ng pagpapala, mag-act kayo. Amen? Paano yon? Ganito siya. Umuulan ng pagpapala. Ganito siya. Ganon, no? 1. Tapos, nung buriming, meron silang ganon, no? Pero meron naman tayo, pag ganon. Kanan, pwede sa kaliwa. Okay? Amen. Pag sinabing umuulan ng pagpapala, pwede yung kanino mo iba to yung pagpapala na yun, hindi yung ganon. Okay? Ganon tayo. Amen. Pwede sa'yo, pwede may iba to ka rin, iba to doon, iba to sa harapan mo. Amen. Kuha ba natin? Kaya ba? Kaya? Okay, thank you Lord. Sige. Thank you Jesus. Amen. Yes Lord. Sige, kayo malakas kalitin. Yes. Hallelujah. Salamat Panginoon. Yes Jesus.
closing prayer. Ngayon, asan po yung mga pinadala ko sa inyo? Labas ang lahat ng mga dala-dala. Asan yung mga bata? Sabi ko yung mga bata. Dito, baba yung mga bata. Baba nyo. Okay. Sige pa, labas nyo muna. Mag-enjoy tayo dito. After po nito, no, saka tayo mag-closing prayer. Okay, hawak-hawak nyo na ba? Lahat po ba meron? Okay. Yung pong, asan si Ma'am Josa? Yung mga hindi nabigyan kanina, bigyan mo ha. Yung sa, alam ko, sa gemasan, kulang sa kanila. Sige, bigyan nyo. Sige, umuun. Amen. Thank you, Lord. Sige, hawak nyo na po ba? Okay, harap po kayo sa akin. Ito po, napaka hirap. No? Actually po, itong laro na to, ginawa ko na to minsan. No? And nakita ko po to. Nung bumisit po kami doon sa isang church doon. Now, hawak-hawak nyo na po yung inyong mga tsokolate. Okay, ganito po yung instruction. Di po ba marami yung mga hawak ninyong tsokolate? Mahirap po yung gagawin natin. Ngayon, ang gagawin lang po ninyo, humanap po kayo ng magiging kalaban po ninyo, Jack and Boy. Okay, Jack and Boy lang. For example, may Jack and Boy kayo, may sambot ka, di na may meron chocolate. Kaya nga po sabi ko, nasa sa inyo yan kung mapupuno nyo yung inyong mga dala-dala. Okay, sabi ko nga kahit bata, pwede dyan. Amen. So lahat po, siguraduhin po, no? Siguro ko hanggang 10 po, 10, no? Siguraduhin po ninyo, ha? Na lahat ng mga makakalaban po ninyo, okay? Are you ready na po? Are you ready? O lahat ng ready, sumaga na, amen! Okay, sige, start na. 1, 2, 3. Sige. Sige, bigyan nyo ng tsokolate yan, ha? Pag natalo kayo. Ready, ready. Sige, nagkagulo. Sige. Ikot po kayo, ikot. Ikot kayo, ikot. Hanap po kayo ng kalaban ninyo. Sige. Sige po. Hanap po kayo ng kalaban ninyo pag ano po kayo doon sa isa. Sige, doon po niyan. Punta po kayo doon. Maraming chocolate dito. Sige po, puntahan nyo po yung mga hindi nyo pa nakalaban. Punuin nyo po yung mga plastic ninyo. Sayang yung mga tsokolate.
Dito po. Ate Som, dito ah. Dito, ito. Ayun na. Ay na, kalabanan niya niya. Kalabanan ng chocolate na. Ay na, kalabanan niya. Dahil pa chocolate, yung lumabang kayo. Sige! Sige, enjoy! Hoy, kayo nga tsukin! Ako man minta kaya to, ha? Para kung lahat akong tsukalate kayo nang natay mo to. Leko, Lola! Wala po muna lalabas. Magpe-pray po muna tayo. Sige pa. Mamsi, wala ka muna palalabasin. Okay na po? O lahat po tayo tumayo. Sino yung nakarami? Asa yung mga chocolate niyo? Ang dami. Wow, sana all. Tita Son. Nag-enjoy lang. Nag-enjoy po ba kayo? Sino yung nakarami ng chocolate? Sabi nga, patingin. Wow, thank you Lord. Sige, let us pray. Mag-pray po tayo. Sige, taas po natin yung mga kamay natin sa oras na to. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na to, Lord. Patuloy namin kiniklaim, Panginoon, we are blessed. We are highly favored.